Good morning Philippines, good morning all over the world. Kumusta po kayo? So ang ating pag-uusapan yung regarding po doon sa rating ng ating PP Sara Duterte. Bakit umarangkada ang rating ngayon ng ating Vice President? Kumpara sa karamihan, kung tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas ngayong 2028, aba. So alam naman natin, noon pa sa panahon ng kanyang tatay na si PRRD, na marami pa ring patuloy na sumusuporta. Hindi lang yun, dumadagdag pa ito punto por punto dahil nakikita ng karamihan ng tao ang sinseridad ng paano mamuno ang isang Duterte dito sa ating bansa. Dahil unang-una mga ka-idol, paano sila mag-alaga ng mga Pilipino? Paano sila mag-concern sa lipunan na hindi man lang mapahamak kahit sino man ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas mga ka-idol, kundi rin sa mga, especially sa mga OFW. Alam naman natin na kung gaano kamahal ni PRRD ang mga OFW na nagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa para mabuhay at mabigyan ng masaganang buhay yung kanya-kanyang pamilya. So that is the best big point ng ating dating Pangulo si PRRD. Ngayon na alam ng kalaban ni BP na tatakbo siya ngayong 2028, gumagawa ang mga kalaban na masira si BP Sara, si BP Sara. Kahit paano mabago ang isipan ng tao, pero hindi nila alam na yung mga Duterte nakatatak na po yan ulitin ko po, nakatatak na po sa isipan ng mga Pilipino ang pangalang apelidong Duterte, na Duterte walang makakatalo dito sa Pilipinas. So yung ibang vlogger nagsasabi walang bubuto kay BP Sara sa 2028. Ito lang masasabi ni Kuya SB. Tingnan natin sa sa resulta, kung sino talaga ang aarangkada ngayong 2028. Huwag niyo pangunahan yung isipan ng tao, kasi alam ko nasa negative 3% na lang kayo ang sumusuporta kay sa kung sino man na mga grupo na kumakalaban kay BP Sara. Kahit sa Visayas, lalo sa Mindanao, dito sa Luzon, grabe, kahit medyo less tayo ang supporters dito, pero lumilibel din ang pagsusuporta ng mga Pilipino sa ating BP Sara. Kaya sa mga DDS dyan, sa mga OFWs, alam ko marami susuporta sa mga OFW kay BP Sara. Huwag po tayong matakot. Go and fight lang po tayo. Kasi sila lang naman ang nagsasabi na walang bubuto sa ating na magiging leader ng ating bansa sa susunod na henerasyon. Pero alam naman ng karamihan kung sinong umaarangkada sa rating ngayon punto por punto. Sila lang nagsasabi niyan sa mga galamay ng ating yung mga kalaban ni BP Sara ngayon na wala na bubuto kay Sara. So ayun na lang. Wala kayong magawa dyan, kuya. Yun ang mindset po ninyo. So ang point lang, Kuya SMB, tingnan natin ngayong eleksyon. So alam namin sa midterm election, nagwagi ba ang kay Marcos mga manok? Yala, hindi. Pero may sa slate niya may nanalo si Lacson, si Soto, pero kilala na sila noon pa. Mas kilala sila kaysa kay Marcos. Kaya doon po may sarili na silang pangalan na nakatatak sa mga tao noon. Pero yung mga yung manok ni BBM sa midterm election, na dating mayor ng Mandaluyong, nanalo ba? Malaki ang nagastos doon. Nanalo ba? Hindi. Ganon din po. Doon na lang po tayo magbase.
Pangulo na siya noon. How much more ngayong last term election? Ngayong anong darating na election? Tingnan na lang natin. Huwag na tayong maging yabang-yabangan sa publiko ng Republika ng Pilipinas na you are wins. Hindi natin hawak ang isipan ng mga tao. Ang alam ko lang, still pa rin yung support ng mga tao sa mga, marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte. Lalo sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Kahit nga sa Tacloban na taga doon si Romualdez, mataas pa rin ang rating doon ng Duterte. Mataas pa rin ang rating doon ng mga Duterte kahit taga doon ang Romualdez at Marcos. Ganun lang po, doon na lang po tayo magbase mga ka-idol. Yung mga sinasabi na paninira nila about sa confidential fund, ako wala yan. Na-auditan ng COA, malinis na eh. Okay lang sila magkalkal ng confidential funds ni BP, pero kay Marcos behave sila. It's a very big unfair naman po mga ka-idol. So anong dapat natin gawin para fair naman? Kung gusto nilang mga leader kalkalin yung mga confidential fund, ikalkalin lahat. Bakit si BP Sara lang? Kasi unang-una, yun ang kanilang pinupukol, yun ang kanilang dinadahilan para masira si BP Sara sa mga tao na si Sara daw ay kurap. Walang may maniniwala dyan. Kasi paano, tingnan ang Davao ngayon. Diba? Kung kurap ang mga Duterte, tingnan ang Davao ngayon. Diba? Doon na lang tayo po magbase. Huwag na tayo puro kuda-kuda. Kasi sa mga kuda-kuda, wala yan. Walang basehan yan. Doon tayo sa may pruweba. Doon tayo sa may nakikita. Hindi yung puro kuda na so naman pero hanggang so na lang, pero may accomplishment ba nakikita ng mga mamayang Pilipino? Wala. Puro lang kuda na walang aktual na pangyayari. Walang aktual na nagaganap. Ganun po. Sana lahat ng mga sinasabi nakikita, pinicturan at pinakita sa publiko na this is my accomplishment project. This is my accomplishment for people of the Philippines. Diba? Yung ganun sana. Kaya lang, wala eh. So anong dapat gawin? Kasi mga Duterte, maraming nagawa. Anong dapat natin gawin para masira yung mga Duterte? There are many ways. Diba? Yung mga plano nila ngayon. Di nila alam kahit papaanong ano man siraan ng mga Duterte, nakatatak na ang mga Duterte na malinis, may konsensya, na leader at concern sa mga mamayang Pilipino na hindi mapapahamak anumang krimen sa ating lipunan. Ganun lang po doon. Kaya yung mga tao ngayon bubo na hindi marunong magmasid, hindi marunong mag-observe, hindi marunong magkilatis ng magiging leader ng bansa na really concern. Even sa Senate hearing, even sa Congress hearing, lahat napapanood na po namin yan, pero yung iba parang linilihis ang katotohanan. Gumagawa ng way na mailihis ang tinatarget ng iba. Dahil gusto nila matakpan ang dapat matakpan at hindi ma-involve ng mga nasa matataas na antas na kapangyarihan dito sa Republika ng Pilipinas. So anyway, hanggang dito na lang po tayo. Again, this is my opinion, reaction, ang aking obserbasyon dito sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Sana, uulitin ko po, lahat naman po tayo mga mamayang Pilipino pwede mag-voice out yung ating nakikita, yung ating napapansin. Kung ano man ang ating nasa salubin, pwede natin siguro issue dito. Kahit sino. Even the viewers here right now, pwede po kayo. Maraming salamat. Kung doon kayo naniniwala kay Marcos, that's your point. Bahala po kayo doon. Basta marami kami na patuloy sumusuporta sa mga DDS. Sa mga Duterte. Dahil nakikita ng mga mamayang Pilipino how they can lead for
protect people of the Philippines. Maraming salamat sa mga DDS dyan. Please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SM Vlog. Maraming salamat sa pagsuporta. Hanggang dito na lang. Again, this is Kuya SM being para siguro puno por ponto. Fact na fact and full na full. Have a good day everyone. God bless. Mabuhay po kayong lahat.